Hi guys, for today's video, ayan, pag-uusapan natin yung nakita kong bagong video ngayon sa balita. About dun sa isang screening officer dun sa airport ng NAIA. Kung saan kinuha niya yung pera ng pasahero. Nagkakahalaga ng $300. Ayun, bawat isa tayo. Iwan ko kung ilan yung sinubo niya. As in, sinubo niya para hindi makita. Paano kaya nila nagagawa yun? Akala ba nila pag OFW ka, ang dami mong pera? Akala ba nila pag nagtatrabaho ka dito, nagtatay ka na ng pera? Ang hirap din kaya. Kung tutuusin, mas maganda pa nga yung trabaho nila sa Pilipinas kaysa trabaho ng mga OFW. Yung halos wala kang pahinga. Kahit pagod ka, masama yung pakiramdam mo, may sakit ka, etc. O kahit nga mo hospital ka, wala kang karamay, mag-isa ka lang. Tapos pag uwi mo sa bansang pinanggalingan mo, bansang Pilipinas, airport pa lang, ninakawan ka na. Ay, Diyos ko. Nakaloka. So, based on my experience, hindi naman ako nanakawan sa airport kasi wala namang manakaw. Kasi wala naman akong pera tuwing uuwi ako. Real talk. Wala naman akong pera tuwing uuwi ako. Pero, based on my experience, pag OFW ka, uwi ka ng Pilipinas, tapos may pupuntahan ka or pupunta ka sa kabilang terminal ng airport, kunyari terminal 3 ka, pupunta ka ng terminal 2, sasakay ka ng taxi. Ang lapit-lapit lang naman kung tutuusin, kaso nga lang wala kasing jeep na dumadaan yun. Kung may jeep lang sana dadaan doon, di nag-jeep na sana ako. Wala kasing jeep na dumadaan doon. Tapos kung antayin mo yung bus, matagal kasi yung rolling ng bus, kung madalian yung flight mo, malilate ka na sa flight mo. Kaya mapipilitan ka talagang mag-taxi. Tulad nung pabalik ako dito noon, mga pangalawang balik ko dito, from NAIA Terminal 3, punta akong Terminal 2, 2 ata yun, tapos punta ako ng 3 kasi pang international ako, pang next flight. Tapos local yung sinakayan ko. So ibang terminal yung binabaan ko doon sa airport. Tapos sinahabol ko yung flight ko kasi nga delay yung flight ng local flights ko from Misamis to Manila. Sobrang delay siya noon, mga 3 years ago. Sobrang delay. Nagmamadali na talaga ako. Gusto ko na sumakay ng taxi para mapabilis ako papunta doon sa terminal na puntahan ko. Tapos, wala pa naman akong kapera-pera kasi ang alam ko nga kasi, wala na akong ibang gagastusin. Pupunta na ako sa kabilang terminal. Tapos yung pera ko na 1,000 lang. Tapos nabawasan na pa. So, hindi siya abot na 1,000. Tapos, pagpunta ko doon, kasi nga, hinahabol ko kasi delay nga kasi yung flight nung local flights ko. So, lilipat ako. Kaya kailangan mag-taxi. So, nagtanong naman ako kung may bus. Sabi nung doon, isang officer, may bus daw papunta doon sa terminal na pupuntahan ko. Kaso nga lang, kung yung flights ko madalian, ganito ganyan, mahuhuli na ako kasi may time kasi yung rolling ng bus. Mahuhuli na ako. Kaya sabi niya, mag-taxi ka na lang or mag-grab ka. Hindi ko naman alam paano mag-book ng grab. Ay, mag-download ka pa ng apps, ganito ganyan, etc. Nasa airport ako, ang hina ng signal. Hindi ko pa din alam kung paano mag-book ng Grab. Hindi ko pa nasubukan. Kaya ang last choice ko talaga, o the best choice ko is mag-taxi. Ayan, nung pumaran ako ng taxi dun, siguro mga more than 5 taxis yung napara ko. Tapos, sinabihan ako na papunta dun 1.5. Ay, Diyos ko, Ginoo, etc. Kulira. Puntik na papunta dun 1.5. Diyos ko. Ay, yung pera ko hindi na umabot ng 1,000. Kita nyo naman kung gaano kamadugas yung kapwa natin Pilipino sa Pilipinas. Papunta pa lang tayo na ibang bansa para humanap ng pera. Kinikila na tayo, nakakaloka. Tapos sabi ko, po, wala pa akong pera kasi papunta pa nga lang po ako dun. Nangutang pa nga ako ng pamasay papunta dito kasi nadili lang yung flight ko kasi ganito nga. Kaya kailangan ko mag-taxi. Kung hindi lang ako delay, hindi na sana ako mag-taxi. Mag-bus na lang ako ng bus doon sa airport. Pwede naman. Tapos pumara na naman ako ng iba. Ganun pa rin. Sige ma'am, 1-2 na lang. Ay, Diyos ko, hindi na nga umabot 1,000 yung pera ko. Siguro yung pera ko na 700 lang. Kasi nga 1,000 nga lang yung dala ko. Kasi nga, alam ko, wala na akong gagastusin. Kasi nga, dapat mag-bus na lang ako. Kaso nga, delay yung flight ko. Kaya hindi ako nakapag-bus. Ayun. Siguro mga more than 5 taxis yung pinara ko. Doon sa last taxi na pinara ko, buti Bisaya, taka medyo matanda na, taga Mindanao din daw siya. Sabi ko, sige na tay, pasakayin mo na ako tay kasi yung flight ko tay, 1 oras na lang, aalis na yung eroplano, baka maiwan na talaga ako.
Pero hindi pa naman agad-agad yan sila aalis kasi may mga final call pa yan, mga lang yan. Siguro mga 1 hour, mga 1 hour and a half, saka na yan sila talaga magti-take off, ganyan. Tapos sabi nung matanda, sige, sakay ka na. Sabi ko, tayo wala pa naman akong pera, magkano ba? Ano lang yung pera ko dito? Sabi ko dun sa matanda. Yun niya, okay lang yan, metro na lang natin. Tapos kung magkano yung metro, dagdagan mo na lang ako 50. Sabi nung matandang ng taxi. So natuwa naman ako, sumakay ako. Tapos nung pagkababa ko doon, alam niyo magkano lang yung metro ng taxi ko? Hindi umabot ng 150. From terminal na pinuntahan ko, pupunta ako sa pang international na flight sa ibang terminal ng NAIA. Hindi umabot ng 150 yung metro nung taxi na sinakyan ko. Tapos hihingian ka doon ng 1.5. Ma'am, 1.5. Ay, Diyos ko, Ginoo. Magtatrabaho ka pa sa ibang bansa. Magpakahirap-hirap ka pa dito. Hindi ka pa nga nakaalis. Kikilan ka na ng kapwa mo Pilipino. Diba? Ang galing. Tapos yun, na-realize ko, ang mura lang pala pag i-metro. Kasi hindi nga ako umabot ng 200. Wala pang 150. Siguro nasa 140 something lang. Tapos sabi nung matanda, ma'am, dagdagan mo na lang to 50, gawin mo na lang 200. Binigay ko sa kanya lahat ng 500 ko. Kasi natuwa ako dun sa matanda. Kasi nga, sabi ko, kuya, sa'yo na yan. Tay, sa'yo na yan. Sabi nung tatay, sukli mo. Sabi ko, wag na, sa'yo na yan. Pang-stock mo na lang. Sabi niya, salamat. Nagpasalamat pa talaga yung matanda. Sa isip-isip ko, ay, nako. Yung ibang tao talaga, ang liit-liit lang pala ng bayarin mo. Hindi pa umabot ng 150, ganyan. Tapos hingian ka 1.5. Ay, Diyos ko, nakakaloka. Nakakasakit sa ulo. Yung, alam mo na sana masandalan mo kapwa Pilipino, pero yun yung sa'yo, pababa, talaga, hihila. Kasi kung wala yung matanda na yun na taxi driver na yun na naawa sa akin, sabi ko, hindi aabot 1,000 yung pera ko. Hindi ako makakabalik. Hindi ako makakabalik siguro, kasi nga, wala talaga yung pera ko, kulang. Grabe yung nila. Sana nga, yun yung tutukan ng gobyerno, yung hindi overpriced maningil yung mga taxi dyan sa airport. Kasi, paparehas naman tayo. Kung naghanap buhay sila, naghanap buhay din tayo. Yung pinagkaiba lang, nasa ibang bansa tayo. Pero hindi ibig sabihin nun, madami tayong pera. 'Di ba? Nakakaloka. Sana tunan ng pansin niya. Nakailang presidente na ako. Mulan pa dating ko dito. Pagbalik dyan, nakailang presidente, yun pa rin. Kasi nung pagbalik ko, ganun pa din eh. Kaso nga lang, mautak na ako nung pabalik ko, magaling na ako ng paano ganito, anong pamamaraan, anong sasakyan. Alam ko na kaya hindi na ako makikilan. Pag magsabi ng taxi, ma'am, 12, 15, 13, ganito kanyan, ay wag na. Maghanap ako ng metro. Ginaganyan ko na lang. Kasi hindi kami mayaman. Umuwi kami para magpahinga. Hindi kami umuwi para magpakayaman, magbayad ng kamahal-mahal. Kaya ayun. Yung bumalik ako, wala na. Hindi na sila magkakapera kasi alam ko na, kahit na magtiis ako ng matagal, hahanap ako ng ibang taxi na matino. Yung talagang sisingilin ka sa tamang presyo. Masarap kasi magbigay ng tip or pasobrang pamasahe doon sa driver na alam mong super yung dedicated siya sa trabaho niya. Yung hindi niya OFW to, marami tong pera, overpriced natin to, ganyan. Ayun, mas masarap kasi magbigay ng tip o pasobrang pamasahe pag alam mo yung driver, yung talagang yung talagang trabaho, hindi yung mangingikil siya. Talagang pinaghirapan niya yung kinikita niya. Yun yung sarap sa pakiramdam eh. Kaya naaasar ako sa mga ganung tao, yung super sila yung iniisip ba nila, nagpupulot ka ng pera, 'di ba? Bumalik-balik nga ako dito kasi kailangan ko ng pera. Kasi marami akong bayarin, tapos kikilan ka, ka mayaman. Kaya yun guys, sana walang mabiktima sa inyo. Kaya pag may ganyan sa inyo doon sa airport, manghingi na ganyan, wag. Humanap kayo ng taxi na matino. Yung talagang metro talaga yung labanan. Hindi yung direkto. Pakyaw to ma'am, ganito, ganyan. Ano na to, 1.5 is, Diyos ko, Ginoo ba naman. 1.5 isang kalahating bigas na yun eh. 'Di ba? Kalahating sako na yun. Samantalang kung imimetro mo, wala pang 200 yung babayaran mo. So yan, only in the Philippines.